Action. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Genevieve Valvena ng Canosa College at pinapakilala ko po sa inyo si Mang Pando Espaliardo upang magbigay sa atin ng kaalaman at impormasyon ukol sa buhay ng isang mangingisda. Mang Pando, paano po ba ang buhay ng isang mangingisda? Simple lang ang pamumuhay dito. Pag sa umaga, pagkagising namin, madaling araw, kasi kami hindi pwede yung maliwanag. Nabangon kami ng mga alauna, alas 2 para tignan yung aming mga panghuli ng isda. Yung mga time na yon, ganun yung uri ng pamumuhay namin. Nakakaraos kami sa pamamagitan ng panghuli ng isda sa laot. Pero dahil medyo moderno na ngayon, natuto kami maggawa ng cage na kung saan inaalagaan na namin ng mga tilapia. So nag-aalaga na kami ng isda ngayon, na tilapia, bukod pa doon sa panguhuli namin sa pang-araw-araw. Kaya nga lang, medyo may kabigatan dahil kung may alaga kang isda, kailangan may pambili tayo ng pakain sa isda na napakamahal naman. So, kalimitan, kami po ay hindi man wala kaming pambili, nanghihiram kami o nangungutang. Paano po yung kita niyo sa pangingisda? Halimbawa, nagkapuhunan kami ng mga 15,000 o either 20,000 mula doon sa fingerlings hanggang sa pakain sa isda. Kailangan bumenta kami ng mga 30,000 sa loob ng 4 o hanggang 5 buwan. Kung hindi mo mapalampas doon sa puhunan na ipinuhunan mo, halimbawa at puhunan mo yung 20,000, hindi nakalampas, so wala kang kita, ibig sabihin na sa panibago na uling alaga. Pero awa naman ng Diyos dahil maganda naman yung lawa ay naalagaan ng mga mangingisda, hindi namin pinupuno ng mga pangisdaan o ng floating, so kaya binibigyan kami ng magandang kita. Ano naman pong sakop ng trabaho niyo bilang presidente ng Fisher Folk Association of Santa? So bali, bilang ako nga yung dating pangulo ng pitong lawa, yung PARMC. Ang PARMC kasi ay ang Fishery and Aquatic Resource Management Council, kung saan ito yung grupo na sinasaad sa Republic Act 8550, kami yung boses ng mga mangingisda sa ating pamahalaang nasyonal at pamahalaang lokal. So sinasaad sa batas na yan na anumang gagawing pag-uusap na may kinalaman sa lawa, dapat kami ay may nagre-represent. Halimbawa ako ang overall chairman, kailangan nandun ako sa pag-uusap na gagawin nila na may kinalaman sa lawa. Pag hindi nila kami isinama, so useless lahat ng pag-uusapan nila kasi may naguutos ng batas na kailangan nandyan kami para parehas, equal yung ano man yung magiging desisyon. So yung trabaho ng presidente ng PARMC at makipag-ugnayan sa mga ahensyang nakakaalam kung saan tamang dami lang ang dapat lagyan ng fish cages na lawa. Kung halimbawa katulad nito, 4 na hektarya at 43 hektarya at kalahati, kailangan ng amin lang gagamitin na pinaglaalagaan ng isda ay 4 na hektarya lang mahigit. Kasi ito ay 43 hectares. Mapando, paano naman po kayo naapektuhan ng mga natural calamities tulad ng bagyo, yung pollution? Paano po naapektuhan yung araw-araw yung kita, yung huli nyo? Naku, malaking malaking sabi nga kawalan dahil halimbawa nasira yung aming mga inaalagaang isda na nabutas ang fish cages, makakalpas lahat yan. So wala na yung puhunan namin. Ang mananawa dyan, ng mga ilang araw lang, ng mga may panghuli sa labas, yung mga walang fish cages, pero hindi mo na mahuhuli lahat yun dyan dahil nasa lawak na yan So yun yung problema namin. Naghahanap naman kami ng panibagong puhunan at magsisikap ulit. Kailangan araw-araw maghanap buhay. Pagkagising ng umagang madaling araw, papandawin na namin yung panghuli ng hipon, panghuli ng mga isda, manguha kami ng mga bituo, gano'n, para mabuhay, makasurvive. Saan naman po kayo mostly nahanap ng mga puhunan niyo parang minsan, hindi man maiwasan na manghiram kami. Kung meron kaming kooperatiba, so yun, yung doon kami hihiram. Kanya nga lang, ang aming kooperatiba ay hindi ngayon nagpapaksyon dahil wala naman po talagang naging financial support ang ating gobyerno. Sariling sikap lang namin to.
At ako naman sa ngayon ay hindi na po yung Pangulong Pangkalahatan ng Pitong Lawa, kundi ako na po ngayon yung tumatayong overall advisor ng Seven Lakes Pharmacy. So dagdag ko lang dun sa ang lagat naman kasi ay hindi naman namin ginagamit ng basta lang. Kami ay sumusunod sa mga patakaran na pinapatupad ng Laguna Lake Development Authority. Ganon din naman yung kung ano yung alam namin na makabubuti para sa pag-aalaga ng isda at hindi magamit ito ng pangmatalian lang, pangmatagalan, ay yun ang aming ginagawa ngayon. Sustainable ang ginagawa natin. Ano pong, ano yan? Ito yung inalagaan namin ng mga halos 5 buwan. So yan, pag ganitong oras na kasi pinabihay na nila yan, titindan na nila yan sa palengke. And cut.